Magkakaroon na ng isa pang team na hindi na raw magiging farm team sa PBA gaya ng nakasanayan na siyang nakikita naman natin sa Terra Firma. Nung isang araw, nagkaroon ng dinner farewell party ang buong Terra Firma team at bilang pasasalamat na rin sa at least 5 years of existence sa Terra Firma franchise. Ang tanong, ano ang susunod na mangyayari sa kanila? Big renovation po ang magaganap sa susunod na bibili nito at gaya ng Converge magiging super team din daw sila sa independent teams habang nakahilera pa rin ang old lineup ng Terra Firma. Paano sila magiging isang super team? Tara, pag-usapan agad natin. Taong 2014, pumasok sa PBA ang Kia Sorento franchise at dito nga nila sinimulan ang kanilang sabihin na lang nating bagong marketing ventures gamit ang imahe ng PBA under sa kumpanyang Terra Firma Realty Development Corporation. At gaya ng ibang PBA teams, naging pabago-bago din ang kanilang pangalan mula Kia Sorento, Kia Carnival, naging Picanto, Colubian Jeep, at ito naman ngayon ang Terra Firma Jeep. Pero sa kasamang palad, tuluyan ang mawawala ang Terra Firma at may isa na namang team ang lumisan sa PBA. Ang tanong nga ay kung ano ang susunod na mangyayari sa kanila. Wala na nga, 'di ba? So ano pang aasahan? Ang ibig kong sabihin, ito ay nabayaran na raw ng buyer at yung buyer na yon is either si Star Horse or yung Family's Brand Sardines na umano'y 11 years na naghihintay na makatsyempo sa PBA. Kahit sino sa kanila dyan, ang importante, kaya nilang gawin ang ginagawa ng Converge ngayon, na kung gusto mo ng isang bagsakan na roster, bayaran mo sila. Sa pagkakaalam ko, ang Star Horse at Family ay parehong bigating kumpanya. Ayon kay Snowbadwa, sustainable daw sila pareho. At kapag nabili na nga nila to, gagawin din daw nilang intact ang roster at higit sa lahat yung first picks ay hindi nila ipamimigay gaya ni Justin Baltasar. Ibig sabihin, ang bagong team na to ang wawasak sa plano ng Hinebra na kunin si QMB. Ang pagpasok ng bagong team na ito ay malaking advantage sa PBA habang malaking disadvantage naman sa ibang PBA teams. Advantage ito dahil kahit paano, mas magiging balanse ng kompetisyon kasi nga kaya na nilang lumaban at magpalakas. Kaya din nilang gumastos. Pero malaking disadvantage ito para sa mga big teams dahil wala na silang mapagkukunan. Hindi na sila makakapag-farm. Ayon kay Kume, kapag nakuha na ng buo ng buyer ang jeep, walang dispersal draft ang mangyayari. Sila pa rin daw ang mga players. Pero hindi naman nila pinapangako na yung roster na meron ngayon ay magtatagal. Bilang parte ng renovation, kailangan din daw nila magpakawala para makakuha ng mas may potensyal. Sa ngayon, meron tayong mga 6 na players ng Terra Firma na ikikip lang ni buyer. Pinakauna dyan si Mark Nonoy. Napaka-low-key na tao ni Mark Nonoy. Hindi siya yung maarte na player na nagpapapresyo talaga. Yung iba kasi nagpaparequest ng trade. Pero siya, pinili niyang manatili hanggang sa dulo. Bago na-eliminate, siya ay nagkaka-average ng 13.3 points, 2 rebounds, 1.7 assists per game. At partida na nga niyan, na wala siyang gana. Pero alam niyo ba, na siya ang unang dahilan kaya hirap ang TNT noon na patumbahin sila? Pangalawa, si Stanley Pringle. No doubt, ang veteran guard na to ang isa sa magiging asset sa team. Experience-wise, leadership, kalmado, pero grabe kung umambag. Mga bagay na siya lang ang meron sa Terra Firma. Kung halimbawa, ang Terra Firma contender team lang sana, tiyak na si Pringle na ang best player of the conference, averaging 18 to 20 points per game. Pangatlo, si Terence Romeo. Masyado ng injury prone si Terence. Pero Terence is Terence pa rin. Alam ko sa kanya, na ayaw lang niyang itodo kasi wala rin naman silbi kahit manalo pa sila. Pang-4 at pang-5 yung dalawang big man na si Kemar Carino at Luis Anggalang. Parehong threat ang dalawang to na kung nasa maayos lang pagkakagamit, lalo na yung si Luis Anggalang. Pang-6 si Kevin Ferrer. Injury prone na rin pero shooter pa din. Pang-7, kapag hindi natuloy si Sistan sa TNT or pinigilan ng buyer ang transaction niya na lumipat kasi ang rights ni Sistan nasa kanila pa rin. Panghuli, ito magiging highlight sa roster na si QMB. Sabihin na lang natin si Quintin Millora ay magpapadraft na sa PBA. Sigurado ang first pick ay mapupunta sa bagong franchise at si QMB lang ang nakikita ko sa ngayon na sure ball, magiging number 1 pick talaga sa draft. Imagine, kapag nakumpleto ang lineup na to at panatilihin nilang intact ang roster na yan. Totoo nga na magiging Converge 2.0 sila. At sana nga magkatotoo din na hindi sila magiging farm team.